tuwing sasapit ang Semana Santa, ating ginugunita ang buhay at sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano na nga ba ang kahalagahan ng tradisyon at pagdiriwang na ito? Pag-uusapan natin yan kasama si Reverend Father Arnold Sanico. Good morning, Father. Good morning po, Father Arnold. Good morning. Good morning sa inyo. We're very glad na binigyan nyo kami ng oras dahil alam ko this is a busy time para sa inyo. Ano po ang usually ang ginagawa nyo kapag Holy Wednesday? What is the rest of your day? Paano po? Well, for Holy Wednesday, we have the Mass as usual and then confessions. So, Preparation na maraming yan for Holy Thursday kasi pag Holy Thursday, special na yung liturgies nun eh. Yung po yung may washing of the feet. Washing of the feet. And the morning of Holy Thursday would be the Christmas, yung misa together with the bishop. All the priests together with the bishop. And then that is in the morning. Sa hapon naman yung Mass of the Lord's Supper, which is na-included na dun yung washing of the feet. After that would be the Vigil of the Lord. Para bang sinasamahan natin ang ating Panginoon sa Garden of Gethsemane. So minumove yung Blessed Sacrament from the main tabernacle to a side tabernacle. Tuloy-tuloy na natin sa Friday muna bago tayo yan. Sige. Tapos Good Friday, walang misa. Pero may Way of the Cross. And then sa maraming simbahan, may 7 palabras from 12 o'clock. So parang tinatiming nila sa pagdurusa ni Kristo, no? So pinako siya sa krus, 12 o'clock, 3 o'clock siya namatay. So nandun ang 7 last words. Then sa 3 o'clock, yung tinatawag nilang rite of the veneration of the cross, in which the cross is being given its proper honor. Kasi doon namatay si Kristo, doon tayo And then we have, after that, yung the rite of Holy Communion kasi nga walang misa. Opo, ng Friday yan. Ng Good Friday. Saturday meron na. Saturday, wala. Until yung Easter Vigil Mass sa gabi. It begins with the rite of the light, of the fire, the lighting of the Paschal candle, etc. Alright. Yung mga activities that you've mentioned, at yan po talaga yung mga tradisyon ng paggunita po ng Semana Santa. But I was wondering po, ano po ba, para po sa mga kapatid natin, ano po ba talaga yung tunay na kahulugan, no, at kahalagahan ng Semana Santa para po sa mga Katoliko? Okay. Actually, sa Tagalog maganda yung translation ng ng Holy Week, no? Holy Week, Semana Santa in Spanyol, pero sa Tagalog, mahal na araw. And doon pinakikita talaga kung ano yung kahalagaan nitong mga araw na ito na pinagdilinayan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahal itong araw na ito dahil dito pinakita ng Diyos in a very masasabi na extravagant way yung pagmamahal niya sa atin. Mahal tayo because He loves us. And because of that, mahal ang binuwi sa atin. In short, hindi tayo mura. No, we are expensive. We are very valued by God. No? So, So, pamagitan ng kanyang, so, we are not cheap people because binuwis tayo sa buhay, dugo ng ating Panginoon. Ano yung main message ba na ang takeaway dapat natin inaalahanan every week, every Holy Week? That God loves us and we are important in the eyes of God. And therefore, dahil mahalaga tayo sa Diyos at lahat tayo mahalaga sa mata ng Diyos, we have to give value to each one of us. No? So yung pagmamahal din sa kapwa becomes something that is very important. Father, dahil ngayon, sa panahon ngayon, we live in the world of social media. Parang sinasabi nga, in this generation, napakabilis ng, kumbaga, everything happens so fast. What message do you want to tell the younger generation na di naman natin sinasabing, kumbaga, ngayon medyo nakakalimutan natin yung kahalagahan ng mga ganito, yung Way of the Cross, Stations of the Cross. Do people even, yung bisita iglesia, naalala ko kasi nung lumalaki ako, talagang, ano yun, non-negotiable ng tatay ko yun. Kailangan magbisita iglesia tayo, kailangan talagang mag-Stations of the Cross tayo, Way of the Cross. Kayo po, ano pong gusto sabihin sa mga nanonood ngayon na gusto din siyempreng magnilay-nilay ngayong Semana Santa po? Ang kahalaga nito is it brings back the memory of the love of God, no? So makita natin yung pag ginagawa natin ito, nakikisa tayo
at naalala natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, no? So, and because we remember, it gives us hope, no? This year, we are celebrating the Jubilee, which is a Jubilee of hope, a pilgrimage of hope. And actually, hope is not just about the future. We have hope because we remember the past. And in the past, 2,000 years ago, God showed His love for us. And kahit na durog na ang buhay natin, binigyan niya tayo ng pag-asa, namatay siya at nabuhay para sa atin. And because of this memory, we know that if that happened in the past, that would happen even now. So, even in the midst of difficulties, no, there is hope. Because there is, every time pag nakakapit tayo sa Diyos, kahit na ano pang mangyayari, may pag-asa, magtatagumpay. Bakit? Dahil merong muling pagkabuhay. Father, ang mga Pinoy talagang liniliteral. Halimbawa, kami ni Angela, excited na kami kasi give up namin ang chocolates. Pagpepenitensya, yung sacrifice, yun. Yung ang mga Pinoy talagang yun ang inoobserba. Bakit po? At ano ang significance nito? Importante ito kasi nga, we would like to share in the suffering of Christ. Not because kulang pa ang ginawa ni Kristo. Hindi. Ang ginawa ni Kristo, pagdurusa ay over and above. Pero gusto natin makiisa because, tawag nito, we would want to share, to experience how God loves us. And we know, kayo nagmamahal, kayo may mga anak. Love is shown through sacrifice. So how can I show my love for God? The small things. And not only that, yung mga penitensya natin, it helps to discipline us eh. Yeah. Giving up chocolate, no? So para sa giving up karne, mga iba naman, siguro yung mga youth, no, giving up social media. Pwede rin. Di ba? Talagang malaking penitensya yan. Yung iba nga po sabi nila, hindi ako magsusungit para sa i-give up ko na yan. Tapos eventually, hindi na siya nagsungit kasi parang naging ugali na niya. Diba? It's a good, It was discipline, really. Pero siguro na lang po mensahe, Father, sa ating mga kababayan ngayon na we all understand na talagang vacation mode sila dahil this is the only time na makaalis po sila sa work at makapag-spend time with their family. But of course, not veering away to the true message of Holy Week. Yeah. Well, for me, no, okay lang na nagbakasyon kayo, but let us keep in mind the reason for this season. Hindi lang Pampasko yun. The reason for this season is God's love, shown through sacrifice and suffering. So we join. So wherever you are, you join as much as possible the liturgies of the church, yung pagsimba, and then makisa tayo sa pagmamahal ng Diyos, especially by expressing our love for God and our love for each other. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Reverend po. Father Arnold Sanico, thank you for your time. Thank you very much, po. Thank you very much. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.